acquitted po, no? Kapapasok lang po ng balitang ito. Acquitted po si Congressman Tebes dito po sa Degamo case. Partner Dan, kaninang-kanina kapag gusto mag-react. Partner Dan. Matagal natin kasi sinubaybayan dito eh. Diyan sa Negros, ano. Mahaba-haba din ito na kinontent natin ito about dyan sa Digamo na alam nyo, kamukha nito. Naperwisyo po ng husto, ito pong si isipin mo, ang daming nawala sa kanya. Number one, tinanggal po siya sa pagiging congressman ng 19 Congress. Correct. Tapos nagtago dahil may warrant of arrest. Tapos kinuha, persahan. Ngayon, eto, dahil tanda natin sino ho ba yung nagpalala po dito? Nung panahon po kasi nito, ang sabi niya, malakas ang ebidensya. May dugo sa helicopter, sabi niya. At may mga nakuhang baril, sabi niya, diyan sa Tebes. Ang nag-ingay po noon ay walang iba, para alam po natin, is dating Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Tanda ho natin, siya po yung maingay noon dito sa kasong ito, no? Bago po siya lumipat sa ombudsman. Isipin nyo, ang dami hong issue na to na talagang hinatporsot siya. Ako, in-expect ko hindi lang ho si Tebes ang ma-acquit dito. Naniniwala ako sa susunod ho mga kabayan na kapag iba na administrasyon, isa ho sa mga acquit din yung inabangan ho natin, si General Bantag. Pero dito muna tayo kay Tebes. Sino ang napahiya ngayon? Sino ho yung nagdiin dito, isiniraan sa media na ganito itong taong ito? Ngayon, pinatunayan ng korte. Pinatunayan ng korte, ito pong si Arnulfo Tebes, mga kabayan, ay, ito na nga, acquitted na. Grabe. Ano ho? Paano yan? Yung collateral damage, yung paninira sa kanya. Kung ako ho kay former Congressman Tebes, balikan niya ho itong mga to. Pagbabalikan niya lahat ng mga yan. Alam mo, niya dapat yan, balikan niya. Diba? Laki permission partner eh. Partner BMR. Sa partner, reaction lang na konti. Andiyan na ba ako, partner? Okay na? Okay ka na. Pasok na. Nakakagulat, partner. Hindi ako nagugulat na ma-acquit ito. Nagugulat ako, medyo mabilis, kasi medyo mabigat ang kanyang mabigat itong nangyaring paratang sa kanya rito. Pero ganun pa man, parang good news do pa rin to, lalo na sa kampo ni Congressman Tevez. Now, kung sino pang mas mabilis, katulad ditong kaso naman ng anak ni Boying Remulla, mas mabilis yun, wala pang 3 buwan. Pero balik tayo rito sa ating topic. Alam nyo, itong si Boying Remulla, ito kasi lagi ang nauna eh. Alam nyo ba, partner Buds, at partner Dan, naalala nyo noon, nung bago ako pumalaot dito sa pagre-reaction sa politika, dito ito nag-umpisa kay Boying Remulla nung panahon nung issue kay Bantag, General Bantag. Hindi ko kasi matanggap, partner, sa aking pandinig noon yung kanyang banat sa mga news or sa mga mainstream media na sinabi niya, Bantag, sumuko ka na, face the music. Yung ganun na pananalitan niya, pagkatapos napag-alaman natin na wala pa palang warrant of arrest si Bantag that time. So doon pa lang napaisip na kagad tayo, sabi natin, teka lang, susuko ang isang tao na wala pa namang warrant of arrest. Saan siya susuko? Paano niya susukuan? So itong mga ito, sabi ko, hindi naman ako abogado, pero bakit ko parang hindi ako komportable doon sa sinasabi ni Boying Remulla. Kaya nag-camp up ako ngayon na mag-vlog na nga, pumalaot dito sa politikang vlogger, no? Ayan pala ang dahilan kung bakit ka naging political vlogger, partner. Yes, partner. Now, ano yung significant dito ngayon na pagkaka-acquit dito kay Tevez? Napakarami, partner, kasi ito tanda natin yung kay General Bantag, andyan pa. At yung isa sa pinakamatindi, itong kay Pastor Kibuloy. Dahil ang pagkakaalam natin, mga kapartner, yung kaso ni Pastor Kibuloy, nauna na itong na-dismiss dyan sa Davao. At mukhang binuhay lang po ito. At sino rin yung may gawa nito? Ito rin, si dating Justice Secretary Remulla. So ano ang magiging implikasyon nito ngayon, mga kapartner? So ako, nakikinig ko na
na ito na yung siguro magiging domino effect dahil nga po doon sa pagiging hausyaw na mga akusasyon nitong administrasyon sa pangunguna nga ni Boying Rimulya na itong mga ito wala naman talagang mga basihan. Sampa lang dito ng sampa ng kaso, sampa doon nang sinasabi nga walang mataas na ratio ng tawag nito, yung conviction. Yan ang nangyayari ngayon, partner. Kaya good job pa rin kay Attorney Topacio, mga kapartner. Okay, partner, no, ito po yung lahat po ng nagaganap na to, nakikita po natin na pagtatagumpay po to ng hustisya sa mga no. Ililinaw lang natin, no. Hindi magkaibang kaso po yung binabanggit nila kasi baka isipin, magkasama ba yung kay Bantag at saka kay magkaiba pong kaso yun para po sa kaliwanagan lang po ng lahat. Ang na-acquit po si Congressman Tebes o dating Congressman Tebes, no. Yung kay Bantag po wala pa po, parang idinugtong lang po ni Brother BMR na dito sa kasong ito siya una naging political vlogger. Malinaw lang po yan para hindi po tayo nalilito sa parang wish lang nila na na matulad kay Tebes yung kaso ni Bantag, mga partner. So, ako ang personal na paniniwala ko, kahit na po meron pa pong umiiral na batas sa Pilipinas, no? Nauna na Yes. yan yung sa apila nila Franz Castro, 'di ba? Na tinabla rin ng Court of Appeals. Kaya Court of Appeals. ako naniniwala habang may mga batang katulad ni Libiste at saka ni Barsaga, may pag-asa pa yung ating Kongreso. Habang may mga ganitong mga naririnig tayo, ano man, no? Ako, ang paniniwala ko sa korte, kahit hindi ako abogado, basta korte na nagsimula, igalang ng lahat. Yun lang, partner. Kahit kontra ka dyan, ang problema kasi, paano kaya tatanggapin niya ng mga naghabla sasabihin ba nila na mga bayaran ng mga justice system natin? Yun yung problema, no? Yung dapat meron tayong ang nagbabanatan lang dapat sa politika, wag natin idamay yung korte. Kasi pag dinadamay pa natin yung mga korte, wala na mangyari sa Pilipinas talaga. Sila na lang yung final arbiter eh. Kaya yung Supreme Court, ano man ang niyan, igalang po natin sila lahat. May dagdag pa kayo, partner, dun sa ating breaking news. Kanya-kanya na tayo dyan, partner. Kanya-kanya na tayo kagat sa kariba, ika nga nila, pagka nagkataon na wala na tayong tinitingnan or nirespeto, partner. Correct. Pag natalo ka sa lower court, sampa sa upper court, pero kakaiba pag acquit eh. Pag inakwit ka na, hindi na pwedeng isampayan sa mas mataas na korte. Wala po kasing double jeopardy dito sa Pilipinas. Kaya Correct, partner. once na ma-acquit, acquit na po yan. Kahit lower court lang po ang nag-acquit, acquit na po yan. Naalala nyo yung kay Bohong Navarro? Acquitted siya. Tumagal lang na konti, pero acquitted pa rin. Ganon din kay Dilima, di ba? Acquitted pa rin. Kaya malamang sa malamang, ano na yan, final na basta mga acquittal. Okay, partner, meron pa ba kayo? Pag sinabing acquit kasi, partner, dagdag ko lang, parang lumalabas ito na parang as in wala ka na rin kaso eh. Malinis ka na rin eh. Hindi, napawalang sala ka. Yun po ang ibig sabihin. Kasi pag yung wala ka talagang kaso dapat, ibang termino yun eh. Ito kasi, kinasuhan ka pero napawalang sala. Ito po, may pagkakamali po tayo. At kagyat po, sabi na sa inyo, itatama ng ating mga producer yan eh. Kaya kanina gusto kong tiyakin eh, kung ito ba yung kaso ng Digamo. Kasi ang bilis, di ba? Nabilisan kayo lahat. Ito na po ang pagtatama mula po sa ating producer. Pasensya na po kayo. Kung kami man po ay nagkamali, talagang ganyan, ang dali lang po namang i-correct. Pag nagkamali po, humingi po ng pasensya at tama po mismo. Ngayon din po, itinatama natin, no? Okay, eto po pala yung kaso na sinabing na-acquit po si Congressman Tebes. Noong Marso 25, 2019, isinangkot si Arnulfo Tebes
kasamang ilang iba pang akusado na sina Hana May Sumirano, Richard Cuadra, Oboy Cuadra, Jasper Tanasan, Obong Tanasan, Rolando Pinili, o Inday at Alex Mayagma. Si Mayagma ay napatay sa isang enkwentro matapos umanong manlaban sa mga pulis noong 2023. Ayon sa abogado ni Tebes na si Attorney Ferdinand Topacio, patunay umano naging desisyon ng korte ng mga kasong sinampal laban sa dating kongresista ay paninira at panggigipit na may motibong politikal. So, eto po, sinabi rin ng kampo ni Tebes na ginamit umano ng DOJ upang usigin ng kritiko ng pamahalaan. Ngunit, pinupuri nilang korte dahil sa pagiging patas at walang kinikilingan. Sinabi rin ng kampo ni Tebes, ayan, dagdag pa nila, ipagpapatuloy nilang laban para sa katotohanan at hustisya hanggang sa tuluyang mabasura ang lahat ng kanilang tinawag na walang basehang kaso. Binigyan din nila na bagamat mabagal ang proseso ng hustisya, makakamit pa rin umano ang katarungan sa huli. Kung maalala, pinayagan din ni Tebes na makapagpiyansa noong nakaraang taon ng isang korte sa Maynila sa halagang 120,000 kaugnay ng hiwalay na kasong murder na nangyari noong Mayo 2019 sa Basay, Negros Oriental. Sa ngayon, nakabinbin pa rin ang desisyon sa iba pang kasong kinaharap ni Tebes, kabilang na ang Pamplona Massacre na ikinasawi ni Governor Roel Digamo. So itinatama po natin, masyado lang po na-excite. Hindi po yan yung acquittal, hindi po yung kay Governor Roel Digamo case o yung tinatawag natin Pamplona Massacre. Ito po yung kasong nung Marso 25, 2019 na si Mayagma. Hindi, ibang kaso pa po to. So yung napawalang sala po si Arnulfo Tebes sa ibang kaso po at hindi po sa kaso na kinasangkutan ng pagpatay kay Governor Roel Digamo. Ayan po ay kami po ay humihingi po ng dispensa sa mali pong impormasyon na nakarating po sa atin. Ngayon po, ganyan po talaga kasi kung sa social media natin nakuha yan, talagang medyo marami po palang isinampang kaso kay Arnulfo Tebes at hindi po to kay Roel Digamo. Okay? Malinaw na po yan. Pasensya na po.